At kaugnay ng magkasunod na lindol ngayong araw sa Mindanao, makakausap natin si Assistant Secretary Raffy Alejandro IV ng Office of Civil Defense. ASEC, magandang gabi. Si PR Kanghel po ito. Yes, PR. Magandang gabi po. ASEC, nakausap po namin ang aming reporter na si John D. Esteban na nasa Manay, Davao Oriental at nabanggit po niya na meron pong forced evacuation na ipatutupad sa mga coastal area. Pero doon po yun sa Davao Oriental. Yung po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, ipinatutupad din po ba ito? Opo. Dito sa tatlong probinsya na nagkaroon ng tsunami warning, pinapatupad ko or yung ating forced evacuation dito sa mga coastal communities. So, kumpirmado po, lahat po ng mga coastal community ay nagkaroon ng forced evacuation sa tulong na rin ng mga ahensya na nandoon, yung BFP at Coast Guard na nagmo-monitor ng tsunami alert po. ASEC, sa inyong monitoring, meron ho bang mga lugar na sa ngayon ay isolated dahil sa magkakasunod na malakas na lindol? Wala naman, walang isolated na lugar. As we speak, lahat naman ay nare-reach at wala namang problema in terms of communication and yung accessibility po, wala po. Sa ngayon po ba, meron ongoing na search or rescue and retrieval operations? Wala naman. Wala kaming nare-receive na report na may search and rescue or search and retrieval operation po. ASEC, syempre, hindi po maiwasan na kapag ganito ay minsan may mga aftershock gaya ng napaulat namin kanina na hanggang ngayong gabi may mga ilang aftershock pa rin. At ano ho ba ang abiso ng OCD para po dun sa mga kababayan natin para matiyak na tayo ay handa sa anumang sitwasyon? Unang-una, let's try to remain alert, at makinig at sumunod sa mga babala na binibigay ng ating mga authorities, magkalmado lang tayo. And of course, kung meron pong mga tsunami warnings na kagaya nito, ay sumunod tayo at pumunta sa mga higher ground. But ang importante po dito, alam natin kung anong gagawin. Let's stay safe. Kung hindi pa po safe or na-clear yung kabahayan nyo dahil because of the strong quake kaninang umaga at hindi pa na-assess, kung pwede sa outdoor lang muna tayo kasi mahirap po. Tuloy-tuloy po ang aftershock at delikado po paggabi. ASEC, panghuli na lamang po, dahil maintindihan din po natin na meron tayong mga kababayan na mas nais bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero ano po ba yung mga dapat nilang i-check or suriin sa kanilang mga tahanan para matiyak na ligtas na bumalik sa kanilang mga tahanan? Unang-una, kailangan ma-assess yung bahay nila, yung mga foundation ng ating mga kabahayan. Dapat hindi po nasira yan structurally, although may mga sira yan, yung mga plasters, yung mga ceiling. Tanggalin lang muna yan kasi kung may aftershock baka mahulog pa po. But importante po yung integrity, yung structural integrity ng bahay ay talagang ma-assess ng authority, ng mga engineers natin para po maging matiyak na talagang safe. But kung hindi pa po, we urge them to stay outdoors muna or sa ibang lugar habang meron pa pong mga reported aftershocks na mangyayari. Alright, ASEC, kanino po ba pwedeng humingi ng tulong para masuri ng maayos at ng tama ang mga pribadong establisimento? Meron po tayong sa mga LGU natin, may mga engineers tayo doon. But of course, we can also mobilize yung mga volunteer natin, mga PAISE, mga engineering organization natin na pwedeng tumulong. But basically, we seek assistance sa ating local government unit, pati na rin sa DPWH na gumagawa po ng mga assessment ng mga infrastruktura po. Alright, Assistant Secretary Raffy Alejandro IV ng Office of the Civil Defense. Maraming salamat po at magandang gabi. Yes, magandang gabi din po at maraming salamat. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.